Magandang araw mga kapolitika. Nako, medyo natagalan tayo ha. So this is our new segment and new program in this Reaction Page Politika channel, mga kapolitika. Ito ay headline Politikahan News. Explain ko lang po kung paano ito yung ano natin dito, ano yung mga gagawin natin. So, more on ano tayo dito ha, more on news update and then may konting ano tayo, no? May konting tawag dito, reaction pero yon minimal reaction lang para mas focus tayo doon talaga sa issue, no? Tapos, yon center na ba siya? Halika lang ha. Nako, mga politika. Hindi natin ba? Hindi natin maiwasan mag-edit. Di pa tayo nakaka-perfect talaga. So, ayan ha. So, this is episode 1, headline, Politikahan News. Okay, so, sa ano natin, sa unang headline natin dito, tingnan natin kung ano yung inano dito ng ating staff. Kung hindi ko alam kasi yung mga ano dito eh. Isa kasi sa ano dito sa politikahan, since this is a commentary channel, ay pwedeng impromptu, no? Nako, para daw mas raw yung ating ano hilaw kung sa ano pa, di ba? Walang paghahanda, parang ganun. Ang paghahanda naman natin kasi we are also monitoring news from other social media channels, other platforms, and of course in the mainstream media and the other mainstream media through their social media channels, especially here in YouTube. Nako, medyo nakakagulo din yung statement natin na yun, ano? So madami tayong sources ng news. So we will focus particularly on the news. Okay, so tingnan natin kung ano yung ano dito. So, this is Mata ng Agila Prime Time. Actually, ano pa ito? Kagabi yata ito, ano? So, I don't know. This will be heard by tomorrow yata, June 14. So, this news will be late for about 2 days, no? So, okay lang kasi ang habol naman natin dito is yung balita, reaction, diba? Okay, umpisahan natin mga kapolitika. Kaya hati ka lang ha. Nako, sa dami nating ini-edit. Ba? Okay. Sige, saan na ba yung ano dito? Yan. Tulong ng pagkain at tubig. State of calamity dineklara na rin sa buong probinsya. Pangulong Marcos Jr. bilang pang-opisyal ng pamahalaan bumisita sa Mindanao. Namahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol. Pagpa sa Senado, konektado umano sa 18 dating sundalo. 14 na taong gulang na lalaking PWD patay sa pambubugbog ng 6 na menor de edad. SUV driver na bumangga sa isang HPG patrolman sumuko na, humingi ng paumanhin. At sa balitang abroad, batang chef patay nang sumabog ang refrigerator sa isang hotel kitchen sa India.
Magandang gabi Pilipinas, kung mahal na tayo sa mga pangunahing balita. Hindi pa rin napapawi ang matinding takot at yung pangamba ng ilan po nating mga kababayan na nakaranas ng malakas na lindol dyan sa lalawigan ng Sarangani. Ang ilan sa kanila, mas pinili po na sa gilid na lang ng kalsada magtayo ng pansamantalang matitirhan sa takot na muli magkaroon ng pagguho ang kanilang mga bahay. At dahil paralisado ang papasok at palabas sa ilang pong bayan dyan sa lalawigan ng Sarangani, nanawagan ngayon ng tulong ang ating pong mga kababayan ng pagkain at tubig. Dyan po sa naturang lugar, kunin natin ang live report ni Erlo Bringas mula sa lungsod ng Jensan. Erlo, ilan bang mga barangay ang isolated ngayon? Alex, hindi na sabi na idetalye pa ni Glance Sarangani, Mayor Victor James siya. Dahil kanina habang kausap natin siya sa telepono ay bigla na lang nawala na naman yung linya ng komunikasyon. Pero sa huli natin na pagkausap sa kanya ay umaabot sa 20,500 na pamilya ang total na apektado doon sa kanilang bayan at sa iba't ibang mga barangay. Nanawagan na rin sila ng tulong na pagkain at tubig, lalo na doon sa isolated na lugar, lalo na yung bahagi ng poblasyon, yung pinakasentro nito ng Glance Sarangani, dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito napapasok ng kahit anumang sasakyan. Papasok pa lang ng Glance Sarangani, tumambad na agad ang mga naglalakihang bato at nabagsakan na sasakyan sa gitna ng kalsada. Yan ang sitwasyon pa rin ngayong ikatlong araw mula nang tumama ang 7.8 magnitude na lindol. Bagamat may daanan na para sa sasakyan, hindi pa rin natatanggal ang bakas ng lindol. Ito yung naging epekto ng napakalakas na 7.8 magnitude na lindol na tumama dito sa Sarangani noong Lunes. Kung inyo makikita, nagbagsakan itong mga naglalakihang bato na ito at nadamay pa nga itong isang sasakyan na narito sa kalsada. Ayon sa mga residente, tuloy-tuloy pa rin yung mga nararanasang aftershocks, kaya pinangangambahan nila na baka may gumuho na namang parte nitong mga kalsada dito sa lugar na wag naman na sana daw maulit pa sa pagkakataong ito. Dito tatambad kaagad ang isang bahay na nasira ang pundasyon. Pinangangambahan na baka masira at mabuhol na ng tuluyan kapag nagkaroon pa ng malakas na pagyanig. Isa ito sa mga bahay na bubungad kapag kayo papasok na rito sa bahagi ng Glance Sarangani. Kung inyo makikita, napakalaki ng pinsala, indikasyong napakalakas nung naging pagyanig noong araw ng Lunes. Pinangangambahan din ngayon na kung magkaroon pa ng malaki at malakas na aftershocks, ay matuloy na itong bahay na mahulog doon sa likod. Sa likod kasi nitong tahanan, yung mismong mataas na bangin at meron na rin karagatan. Sa pagpapatuloy pa ng aming paglalakbay, mas nakikita pa mga bahay ari-arian na nasira. Sa bahagi ng Barangay Kapatan, ang unang barangay bago pumasok sa sentro ng Glance Sarangani. Sa labas na tumitigil ang ilang residente. Ang iba, naglatag na ng kanilang tent para dito na rin matulog katulad ni Aling Samia. Hindi kami halos makatulog sa pangyayari. Takot. Halos hindi kami first day ng school. Doon kami nangyari doon sa school, doon kami na sugatan na kami kasi pumasok yung mga anak namin. So walang tao sa bahay. Kahit saan ka lumingon, mga wasak at nagbagsakang mga pader, buong bahay ang nasira. Kung inyong makikita, dito kitang-kita kung gaano kalakas yung naging pagtama ng lindol. Halos wala nang matira sa mga gamit dito sa loob ng bahay na ito at karamihan ay wala nang mapapakinabangan pa. Si Mang Ojaymal, nagpapasalamat na lang daw na walang nasaktan sa kanilang pamilya. Hindi ko pa makapagbubuan ngayon. Nagpunta ako sa bundok. Yung pamilya ko nagpunta sa kapatid niya sa Jinsan. Mabuti lang, wala ulang tao ba. Salamat kami kung may tumulong sa amin. Si Aling Arbaya naman, hindi na napigil ng maiyak habang kinukwento ang nangyari noong Lunes. Nanawagan siya sa kanyang pamilya sa abroad na nasa maayos silang kalagayan dahil ilang araw na silang hindi makakontak dahil sa kawalan pa rin ng kuryente at ng linya ng komunikasyon. Sobrang hindi ko maintindihan, hindi ko maipaliwanag. Pag may tulong sana matulungan kami. Hindi pa rin madaanan ang kalsada papasok ng ilang tambayan at barangay sa Glance Sarangani.
Habang patuloy ang clearing operation ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga kalsada na natabunan ng mga bato o kaya naman nagkaroon ng malalang landslide. Isa-isang nagdatingan ng mga heavy equipment sa Barangay Kapatan, ang unang barangay sa Sarangani mula sa General Santos City. Pero sa isang banda, ang ilang residente sa nasabing barangay nananatili pa rin ng toma na dinala ng pagyanig noong linggo. Si Lisel, pauwi na sana sa pamilya mula sa trabaho niya sa General Santos City, pero makakansela pa ata dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya nga, maghanap ako ng diskarte, paano ako makatawid doon kasi kailangan ko magtawid kasi yung mga anak ko nandoon sa Glan. Halika ko ng Jensen. Nagtrabaho kasi ako doon, sir. Gusto ko makuha yung mga anak ko baka parang masave sila kasi wala na silang ama doon. Ayon kay Mayor Victor James Yap Jr. na nanatiling isolated ang buong bayan ng Glan Sarangani dahil sa nangyaring landslide sa kanilang bayan. Kaya iko-consider nila ang ilang paraan para makapasok na ang tulong sa kanilang bayan. Effective lang po ang mayroong signal. Tapos dito sa aking sa command center meron signal pero sa ibang lugar po wala na. Isolated po ang buong land ngayon kasi hindi kami madaanan. Sa Kumbay land po wala pero Kumbay Sea meron po. Nagdeklara na rin ang state of calamity ang Glan at bayan ng Alabel sa Sarangani matapos ang malawakang pinsala na itinulot ng lindol. Ayon sa mga lokal na pamahalaan, inaprubahan ng kanilang mga sangguniang bayan ang mga resolusyong naglalagay sa mga bayan sa ilalim ng state of calamity upang mapabilis ang pagpapadabas ng mga kinakailangang pondo at agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Nagsimula naman ang pamamahagi ng Assistance to Individuals in Crisis o AICS sa mga pamilyang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Lain ng programa na makapagbigay na agarang pinansyal na tulong sa mga residenteng nakaranas ng pagkasira ng kanilang mga tahanan at kabuhayan dahil sa kalamidad. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga lokal na opisyal at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para matiyak na makakarating ang ayuda sa mga pinaka-nangangailangan. Samantala Alex, dito naman sa bahagi ng General Santos City, balik na sa ang normal na supply ng kuryente dito sa syudad. Pero pagdating dyan sa bahagi ng Sarangani ay nananatili na wala pa rin supply ng kuryente at taging generators at lamang yung nagagamit ng mga kabahayan maging establishmento. Maso naman ang lokal na pamahalaan na sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa national government ay agad na silang mahatiran ng tulong ora mismo dahil mas marami na doon sa mga residente nangangailangan ang kailangan na ng pagkain at tubig lalo na kung may mga maliliit pa na bata sa kanilang mga pamilya. Alex. Okay, Erno, na ano natin, no, na dinig natin ang hinaing ng ilan natin mga kababayan, lalo na yung mga nasiraan ng bahay, yung gusto makatungo sa kanilang mga tahanan, dyan mismo sa isolated area. Can you give us an observation, Erno, nung kayo'y dumating dyan? Actually, pangatlong araw nito, no? Nasaan ang DPWH? May video ka kanina na... Teka lang po, Alex, no? Ako muna, Alex, ha? Okay lang? No, ako din yung... Nako, kasi remix naman to, di ba? So, actually, nung unang araw pa ito. So, regarding dito sa comment tayo, kasi, nako, yun naman talaga yung ano ng ano natin channel. Although this is not really a political news. It is part of the headlines as we adapt it from Mata ng Agila. Kasi syempre yung politika hihinto pag may mga ganitong event, no? So ang tawag dito ay this is an act of God, an act of nature. Biblically speaking, this is an act of God. Kasi pag nagagalit ang ating kung may kapal, ay yun, nagano siya sa kanyang galit, pinapalindol niya, bumabagyo. Only that, this lindol, mga kapolitika, this is different from the storm or tropical storm or kung ano pa mang ano yan, bagyo
Kasi mayroon tayong mga satellite image na pipredict natin kung bagyo. Pero pag lindol, wala pa yata ang instrument or particular machine or tool that would detect and predict when and where the strongest magnitude will hit a particular locality in a particular nation, country, or state. Ako, mga kapolitika. Ha? So, ang dito, ang pinag-uusapan dito ay kalagayan ng mga tao na naapektuhan. So, dyan sa Sarangani, parang taga dyan yata si pambansang kamao, former Senator Manny Pacquiao. No? So, hindi natin alam kung nag-extend din siya ng tulong sa dami ng pera ni former senator, di ba? Sana din siya, extend din siya kasi taga diyan yata siya sa Sarangani, no? Kasi sa mga basketball tuloy, sa mga boxing match, sa mga professional boxing match niya, di ba, inaanas na from Sarangani province. Mga politika, taga doon yata si pambansang kamao, former Senator Manny Pacquiao. So, ang dito, ang mga balitang naririnig natin, mayroong mga tulong yata sa ibang bansa, pero mga yung politika kasi, di ba, nandyan. So, may mga bashers, sinasabi ng iba na baka lang yan, i-corrupt lang yan. So, hindi natin yun maiwasan ng mga komento ng ating mga kababayan, mga iba't iba political bloggers. Kasi nga, yun, ang Pilipino parang nadadala na sa pagnanakaw. Kahit naman sino sinasabi, there was a recent statement even by the Supreme Court Chief Justice Gismundo na yun, about sa mga pagnanakaw. Nako, ina-address niya. Even the President, no? So, ang mensahe yata ng Presidente sa araw ng kalayaan, sabi niya ay magmahalan, no? Pag-ibig, wag gamitin yung pinagpagura ng iba, which is technically pagnanakaw, di ba? Nako, mga kapolitika. Kasi yung ninanakaw na pondo ng ating gobyerno, galing yun sa atin. Tax natin yun, di ba? Lahat ng Pilipino na nagkukonsumo, nagbabayad yan ng tax. Kasi wala ka namang mabibiling produkto ngayon na walang tax. Di ba? Ultimo isda, binabayaran ng mga nagtitinda ng isda. Doon pa lang sa panguhuli ng isda, may mga taxes na silang binabayaran. Di, pag pinasa mo, may patong na. Dito naman sa nagtitinda ng isda, mayroon din silang tax na binabayaran sa pwesto, sa lahat. Ang dami. So, ang nangungonsumi, yung bumibili. Kasi lahat ng tax, ina-absorb nila. Doble-dobling tax yung nandun. Yung ginamit mo na pera, ikaw nang bumibili ka, if you are working, yung pinambili mo dyan, may tax na rin yan. So, ilang tax yung nabawa sa pera mo. 'Di ba? So, ganun kalupit yung tax natin. Kaya, 'di ba, napakasakit na isipin. Kaya ang dami-dami na rin na ahensya ng pamahalaan, no? So, sabi ng iba, sinasabi nila yan para sabihin na hindi sila involved. Well, nonetheless, at least sinasabi nila, sinasalita nila, no? Tayo naman dito, wala tayong pinapanigan. Wala tayong masyadong, iba ang atin lang. Kasi, once nagkakaroon ng ganitong mga pahayag na yung iba't ibang ahensya, lalong-lalo na galing sa pamahalaan, they at least admit that this is happening. So, nangyayari talaga ito. And the only problem is that wala na ba tayong gagawin? Hanggang doon na lang tayo. Katulad ito, pasensya na kayo, may sasabihin ako, This is not connected to the headlines, no? So, katulad ng hindi ko naman masisi si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ko sinasabi na, kasi sabi ng iba, hindi na daw siya, na-oust na daw siya, di ba? Especially dito sa faction ni Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, yung Tulfo Brothers, yung sa kay Gatchalian, ay yung sinasabi nila, wala na daw
So sa SONA yata parang hindi makakaupo si Senate President Cayetano doon sa upuan na para sa Senate President. So ang uupo yung Senate President pro tempore, which is unusual, no? Kasi ganito yung ganito yung nangyayari diyan. Hindi sila file ng complaint sa Supreme Court kasi nakikiramdam siguro sila. Pero dapat all possible means exhaust. So sinasabi kasi ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi daw siya kasi siya yung legitimate. So hindi siya magpa-file. Yung magpo-prove yung sa kabila. Ang problema, yung kabila, yung Gatchalian na block ay yun na tinawag ng may mga block Cayetano block kasi dosi din sila doon. Kaya lang yung isa ay nagtatago, yung isa ay nakakulong. So yung recognition ng iba't ibang ahensya ay nandito sa Gatchalian. Yung Supreme Court na lang yung silent. Pero yung executive ay ang recognize ay yung Gatchalian block, no? Yung Malacanang, yung mababang kapulungan which is kaano din yan, kabaro or the same legislative branch or the same branch of the government, yung House of Representative, ang recognize nila na majority sa House of Senate is yung Gatchalian block. Mga kapolitika, di ba? So, doon nagkakaroon ng problema. So, I think, ito sa akin lang, hindi ko sinasabi na ito ang dapat gawin. Hindi ko sinasabi na ito yung tamang gawin. Because that is politics, di ba? Kanya-kanyang, kanya-kanyang agenda. So, pag sinabi mong agenda mo yan, it is not yet the final truth. It is a possibility, no? So this is one possibility. So ngayon, di ba ayaw ni Senate President Alan Peter Cayetano mag-file ng complaint o ano pa mang reklamo na pwede niyang i-file sa Supreme Court kasi ang iniisip niya dapat ang mag-prove ng ganon ay si Gatchalian, Senator Gatchalian. Ang problema, siya ay rini-recognize. So siya yung panatag siya, hindi niya siguro kailangan ng ganon. In my opinion, dapat si Senate President Alan Peter Cayetano siguro ang mag-file. Baka siguro iniisip nila na kung siya mag-file, baka hindi pumabor yung Supreme Court. Well, regardless, kasi ang nakasalalay dito, di ba, ang sinasabi niya ay karapatan niya na hindi niya bibitawan. So, di gawin mo na yung option na yon. Hindi natin sinasabi na gawin mo talaga. In my opinion, dapat siguro gawin niya yung option na yon. Kasi napakahalaga na kunin mo yung legality ng iyong pagiging Senate President if you are, especially the group of Senate President Alan Peter Cayetano, ay mayroon silang di ba gumagawa sila ng hearing dyan sa Blue Ribbon. Kasi itong mga 18 Marines, tinatawag na nga ito sa kabila na 18 bodyguards, no? So hindi ito rin-recognize sa kabila kasi yung mga senador na kanilang ini-expose ay taga doon mismo sa kabila. Kaya natural lang nasisiraan sila. That is politics. And it's very natural. So, ngayon, katulad niyan, pinasara yung Senado, nagkaroon ng kasi mayroong intelligence na yung 18 Marines daw, yung 18 bodyguards daw, ay sila yung may pagbabanta. Diba? So, kahit na sabihin pa natin, sinasabi ng mga DDS vlogger na syempre, ginagawa nila yan, pero walang logic kasi daw, bakit naman hahadlangan nila yung pagkinig, willing nga sila tumistigo. So, kung sila mismo yung may banta dyan, hindi mapapasara nga, tulad ng nangyari, isira na nga. So, baka daw, lang yan, gawa-gawa lang daw, no? Yun yung version ng But regardless, ginagawa nila yan kasi nga, ni-expose sila. So, siguro, it's now time to go to the Supreme Court, no? In just my own opinion. Politika,
napakahirap ngayon ng kasi maraming nagsasabi na kailangan yan na mga testimonya ng itik pa rin. Pero siyempre sa kabila ay sinasabi nila na propaganda lang yan, sisiraan lang yung mga senador dyan na nandito sa Gatchalian Block. So, that is really politics. Yun talaga yung politika. Siraan. That's why yung sinasabi ng iba na there is this so-called dirty politics. But if really the purpose of the action is truthful, sisiraan mo nga, pero yun talaga yung totoo. Kasi hindi naman, yung katotohanan naman, hindi mo pwedeng gawing kasinungalingan. No? Nako, magulo yun, mga kapolitika. Ha? Ano kang ibig sabihin? Hindi natin sinasabi yung Gatchalian Block ng mga senador ay mga kurap, mga ganon. Hindi. Ang sinasabi natin, yung itong mga 18 Marines na ito or 18 bodyguards ay mayroon silang sinasabi. So, they must be heard. Kasi sabi ng iba dyan, hindi naman itataya nila ang kanilang buhay dyan at pagkatao at seguridad kung nagsisinungaling lang sila, kung gusto lang nila sila siraan sa kabila. Malamang mayroon yan mga ebidensya din. So, ang sinasabi dito ng iba, yung ginagawa daw ng mga senador sa Gatchalian Block, katulad ni Senator Raffy, Senator Erwin, ay parang inihahanay nila yung mga testimonya at dinidiscredit nila yung mga testimonya, dinidiscredit nila yung mga 18 bodyguards yung tawag. Kaya nga hindi na 18 Marines, 18 bodyguards yung tawag nila. Well, regardless, kasi yan, politics yan. Ganun talaga yung politika. So, kung ang purpose mo ay siraan sila, kung totoo man na ginawa nila yon sila, ay papasinungalingan nila yon, di ba? Kasabihin nila, hindi namin pwedeng gawin yon. It's very natural. But hindi natin sinasabi na sila nga yun, no? Yung Gatchalian Block ng mga senador na namin mention doon sa mga binigyan ng maleta. Ang sinasabi natin dito ay, the investigation aims to expose people na gusto ng grupo ng mga DDS, no? Kasi this is politics. Ito ay politika, no? So, there is a sincerity naman na nakikita ko sa statement ni Vice President Sara Duterte. Hindi ako kumakampi kay BP Sara, pero sinabi niya na kasi may mga panawagan ng people power yata or destabilization according dito sa sources na nandito sa side ng Malacanang, na sinasabi nila na yung mga tao at iba't ibang grupo ay nananawagan kay BP Sara na tumayo na at siguro kumilos para sa isang malawakang pagkilos yata o protesta, di ba? Which is also guaranteed naman by the Constitution, yung peaceful, tinatawag na peaceful rally. But the statement of the Vice President, according to her, she said that hindi daw niya aagawin yung pagka-presidente. Hahayaan daw niya ito hanggang sa makita ng tao kung gaano ka walang hiya yung administrasyon ngayon. That is, that is the statement of VP Sara Duterte. Well, ito bilang nagko-comment, bilang isang political commentary, ang masasabi ko, walang leader daw, no? Bakit daw? Kasi ito yung narinig ko, kaya ito din yung sasabihin ko, mga kapatid, ha? Sabi ng mga nananawagan, wala daw silang leader. So, yung pinopoint out nila, yung EDSA 1 daw, may leader doon, si Cory. So, nanawagan ng people power. Directly nananawagan. So, para lang daw ito, sabi ng mga leader na ito, para lang daw ito sa nangyari nung una na hindi daw sumunod si BP Inday sa kanyang tatay na tumakbong presidente. Instead, ang sinuportahan si current President Bongbong Marcos. Kaya daw nagkaroon ng ganito na bangag na presidente. Naku mga kapatid, hindi ko yun sinabi. Sinabi yun nung mga leader na nandoon sa panawagan na yon na nag-aano sila kay BP Inday
na pamunuan na yung watak-watak na faction na kumakalaban sa ating current na administration. Bakit ba hindi mo matawag na bangag? Kasi alam niyo mga kapolitika, ito sinasabi na natin ito palagi. Yung ano natin, yung stand ay neutral. At saka wala pa namang evidence, no? Hindi mo rin naman pwedeng patunayan 'yan. 'Di ba kaya ang sinasabi nila daw ng hair follicle test yung ating presidente. Hindi naman yun mandatory. It is up to the president. Wala ka namang way para kasuhan siya, no? Only that there is this impeachment. Kaso hindi naman pumapasa yung impeachment, no? So, anong gagawin mo? Ibig sabihin, majority ng mga nandun sa Kongreso in the House of Representatives hindi tinatanggap. So they still want this president. And remember, these people in Congress, they are voted by the respective constituencies in a so-called legislative district representation. So, binoto yan ng mga tao. Kaya nga tayo ay representative democracy kasi hindi naman pwede lahat ng tao ay mamuno. Ang dami natin, ilang milyon tayo. Kaya may representation bawat distrito. So, yung karamihan dun sa representation na yon ayaw tanggapin yung isinasampa yata na impeachment kay President Marcos. So, wala kayong magagawa doon. Ako, mga kapolitika. Hindi ko sinasabing wala talagang magagawa. Yung regarding naman dito sa people power, ang masasabi ko dyan, mayroon dyan, sinasabi sa Constitution, sa preamble, na we the sovereign Philippine people, no? At sa last part ng statement ng preamble, sinasabi, do ordain and promulgate this Constitution. So, ang padron, ang guide, ang law of the land, ang pinaka-basis talaga na number 1 sa ating mga batas, considering that we adhere to the written laws which is fixed, inelastic, and there is a so-called a permanent status with regards to the laws made in the Philippines, which is effective in the territory inside the Philippines. Ang sinasabi dyan ay yung constitution natin, ang gumawa ay mga tao, mga Pilipino. So, sila din ay pwedeng gumawa ng hakbang na lalagpas doon, which is yung tinatawag na people power. Kasi yung people power, hindi yan expressly worded in the Constitution na mag-people power kayo. There is a guarantee in the Constitution na there is the so-called redress of grievances, to address the redress of grievances through peaceful rally, no? So yun naman ang nangyari talaga sa EDSA 1. Nagkaroon ng change of administration na patalsik si former President Idralin Marcos, Ferdinand Idralin Marcos, through a peaceful rally noong EDSA 1 in the 1985 yata, na EDSA 1. So, yun yung mga nangyari noon. Kaya sa panahon natin ngayon, umaba tayo mga politika, ha? This is actually headline news. Pero sige lang. Marami akong gustong sabihin na topic about politics, especially yung relationship with the 3 branches of the government, no? Pero this is headline news, no? Sa politikahan yung natin, sa politikahan na segment natin. Doon natin yan tatalakayin. Anyway, mga lumang videos natin, hindi ko lang mapaparticular kasi this is not an educational vlog. This is a political vlog. So, hindi natin matandaan. Ang mga segment natin doon purely on political matters. Pero nag-i-insert tayo ng mga scholarly approach para maintindihan natin. Mga kapolitika, balikan natin yung balita. Meron nagbuhukay, parang tingin ko hindi gobyerno yun parang pribadong sektor yata yun. Asan ang gobyerno natin?
Alex, may baga official naman ng DPWH na nandun sa lugar kanina, no? Pero yung mismong equipment na ginamit, we're not sure lang kung yung ba ay equipment pa rin ng DPWH or galing sa private sector para makatulong din sa paghuhukay at pag-clear ng daanan. Pero in the other parts ng Sarangani, yung papasok ng Sarangani, may mga namamataan naman tayo kanina ang mga nagki-clearing, at least mga tauhan ng DPWH. Pero yung ilan sa kanila, Alex, based on our observation namin kanina, ay walang mga dalang equipment. Yung iba, mano-manong nagtatanggal ng mga puno, habang yung iba, mano-manong nag-aalis ng mga bara sa daanan. Kung kaya't sa tingin natin, no, sa observasyon natin, isa yon sa medyo nagpapatagal. Kung kaya't ikatlong araw na kayon, parang hindi pa nakiklearing yung daan para sana makapasok na yung tulong. At tinry natin na subukan kunan ng panig itong DPWH, ginagawa na rin nila yung kanilang makakaya para maipasok pa yung additional na equipment noon sa area at makiyot na rin yung mga critical na daanan at madaanan na rin para makapasok na yung tulong, Alex. So tingin natin matatagalan pa yan at hindi tuluyan pang maklear ang lugar para makapasok na ang tulong ng gobyerno, no? So binabanggit nga ni Mayor Yap ng bayan na yan na kinukonsidera lamang nila yung land at sea transport, no? Hindi ba nila pwedeng kausapin muna ang Philippine Air Force para at least aerial support muna para mahatiran ng tulong, lalo na pagkain at tubig ang kailangan ng ating mga kababayan dyan? Alex, kaya tuloy-tuloy din yung pakikipag-usap sa provincial government at national government na rin para magawa ng paraan kahit papaano. Isa na rin yun sa kanilang nais-considera, pero ang tinitignan din sa kayo, Alex, kung yung possible ba na mapuntahan ng mga chopper o anumang asset yung mismong kanilang barangay, dahil medyo bulubundukin na area ito at medyo malapit doon sa ilang bundok din sa lugar, ano. Pero sa gayon ay land or sea travel muna talaga yung numero unang gagawin nila para mapasok na rin yung ilang mga barangay na karamihan doon sa mga residente wala nang choice kundi kumuha ng tubig sa poso. Ang problema, yung poso kulay brown naman yung inilalabas na tubig, kaya hindi rin maiinom ng mga residente at gagamitin lamang sa ibang kagamitan. Yung iba namang residente, Alex, ang ginagawa na sa gayon, bibiyahe ng 2 oras or at least 3 makapunta rito sa sentro ng General Santos City, pero ang problema, yung pamasahe, inabot minsan ng 300 to 500 papunta pa lamang. So magbalikan, halos 1,000 na rin yun, kaya hindi na rin sila umaalis pa din sa kanilang mga bahay at nag-aabang na lang ng posibleng tulong na darating, Alex. Okay, siguro pang huli, Erno, dahil madalas tayo binibisita ng kalamidad, lindol, meron pa mga pagsabog ng bulkan dito sa nangyari sa Mindanao, particular sa Sarangani. Madalas na panawagan ng ating mga kababayan, yung mga nasiraan ng bahay, paano sila makapagsisimula? Meron bang nakalaan na tulong ang gobyerno dito o wala silang aasahan sa ating pamahalaan? Paano magsimula? Pagtayo ng bahay, panibagong bahay. Alex, makikipag-ugnayan ang DSWD sa LGU Glan Sarangani, no, lalo na dito sa ibang mga barangay, para ma-assess kung ilang residente o ilang pamilya yung affected at kung saan sila nakatira talaga, yung talagang totally wreck yung bahay na tinatawag. At bukod dito ay makikipag-ugnayan na rin ang LGU sa Department of Human Settlement and Urban Development para magawa ng paraan kung paano sila muling magkakaroon ng kanilang bahay matapos na ito nga nangyari nga sa kuna na ito, Alex. Ayun, sige. Siguro bukas, meron tayong mga balita tungkol dyan.
Ay, nako. Wala pala akong sound. Sorry. Ang haba ng part na yon na wala akong sound. Nako, hindi ko na malayan mga politika. Pasensya na kayo. May mga technical issues kasi sa ano natin, sa studio natin na minsan ay nakakaligtaan natin. So, ang sinasabi natin, yung lindol ay ano yan, ay parang galit yan ng Panginoon. So, we should be focused on praying. And sa pananalangin, dapat meron tayong tinatawag na pusong malinis. Parang, yun, pakikinggan tayo. Ang problema kasi sa iba dyan, di ba, pag DDS, for example, manalangin ka na ikakasama. So, ang doktrina Kristiyana, kasi isa sa doktrina Kristiyana, mahalin ang kaaway. Di ba? Nako, ako po ha. So, ibig mo sabihin, Reaction PH Politika ay panalangin namin. And, sabihin mo siguro na sana ay maging maganda yung pamamalakad ng pamumuno ng presidente na papabor sa tao. Parang ganon, di ba? So, pag ginawa mo yon ay okay, di ba? Di ba? Kung yung panalangin, kung talagang hindi mo labag sa puso mo, sabihin mo na lang bahala ka na po, Panginoon. So, sana po ay maging maganda yung bansang Pilipinas, hindi mapabayaan. Mga ganong bagay kasi pag may lindol ay yung mga bagyo, ang sinasabi natin na ang lindol ay hindi ma-predict. Yun yung delikado. Kaya nga pag may mga pagkakataon tayo mag-reflect or manalamin tayo. Kasi baka masama na yung natin, yung community natin. Kasi ang lindol hindi lang isa yung masasabi natin na nagiging diyan eh. 'Di ba? Nagiging affected maraming residente. So baka yung community ay may problema, no? Hindi ko sinasabi na maniwala kayo about doon sa that is in the Bible, no? Iwan ko kung ganun yung paniniwala ng ibang mga kababayan natin. Mga kapolitika, balik tayo kay kasamang Erlo at kasamang Alex, no, mga kapolitika. Diyan sa mga katanungan ng ilan po natin mga kababayan. Erlo Bringas, nag-uulap ng live mata natin diyan po sa Suksarjan area. Patuloy na manadaragdagan ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Halos umabot na rin sa 2,000 ang bilang ng naitatalang aftershocks sa lugar. Detalye sa ulat ni Marlene Guillermo Ratillo. Inulat ng Bureau of Fire Protection na umabot na sa 53 ang bilang ng nasawi kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa ilang lugar sa Mindanao. Sa report ng Office of the Civil Defense, umabot na sa higit 600 ang naitalang injured, dulot ng malakas na pagyanig. Meron na pong 1,953 recorded aftershocks, no? Ranging from 1.2 to 6.4 magnitude. So again, ang talagang tinututukan natin sa ating response ay of course General Santos City, yung probinsya ng Sarangani at Davao Occidental. Sa monitoring ng OCD, mahigit 35,000 mula sa 199 na barangay sa Davao Region, Suksarjan, ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Guam ang naapektuhan ng malakas na lindol. Nasa higit 24,000 individual o higit 6,000 pamilya ang nananatili naman sa 45 evacuation centers noon. Higit 3,000 bahay ang nasira. Sa inisyal na pagtaya ng Department of Public Works and Highways, nasa 562.8 milyon piso ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura dulot ng malakas na lindol. Kabilang sa mga napinsala ay mga kalsada, tulay at paliparan. Nagpunta na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City kanina. Kasama sa binisita niya ay ilang ospital, mga paaralan at pamamahagi ng ayuda sa mga naapektuhang residente. Sa kanyang pagbisita, nagbigay ang Pangulo ng 100 milyong piso mula sa Local Government Support Fund sa General Santos City LGU para maipaayos ang kanilang nasirang City Hall. Inanunsyo rin niya na bawat pamilya na mayroong nasawing kaanak, pagkakalooban ng 50,000 piso. Para naman sa iba pang residente na apektuhan ng lindol,
Nagbibigay ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation. DBN naman ay magbibigay ng pondo mula na naman sa LGSF para sa infrastruktura sa Sarangani province at saka sa South Coast. Nasa 85% naman ang naibabalik ang supply ng kuryente noon. Meron pa kasi mga area, 2-3 area na hanggang ngayon hindi nila mapasok, hindi nila maayos ang mga distribution at pati planta. May plantang that had to, two plants had to stop operation. Pahirapan kasi anya dahil barado pa ang ilang kalsada. Communication is back. Binaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. Sa pagbisita niya sa eskwelahan, sabi ng Pangulo, isasalang sa training ang mga guro para magkatuwang sa pagbibigay ng therapy sa mga estudyante na maaaring nagkatrauma. Tiniyak rin ang tulong sa mga guro na nasira ang bahay. Kanina, bumisita rin si Vice President Sara Duterte sa Sarangani. Kasama sa bumisita niya ay burol na ilang nasawi sa malakas na lindol. Sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay at inaabot ko din yung mensahe na hindi natin alam kung kailan nangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning, kaya ang pinaka-mabisa na paghahanda panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandiyan lang yung lindol para hindi tayo nagpapanik. Ilan anya sa naipahatid ng tulong ng OVP roon ay ang pagpapadala ng kanilang food trucks para sa hot meals ng mga responder at pamamahagi ng food bags sa mga naapektuhang residente. Madeline Villarmo Ratillo para sa Mata ng Agila. Matatag! Matapang! Matatak! Samantala, pinaigting naman ng pambansang pulisya ang pagpapanatili ng seguridad sa mga komunidad na tinamaan ng malakas na lindol sa Mindanao habang nagpapatuloy ang rescue, relief at rehabilitation efforts. Vic Sumintak sa balita. Natasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga police commanders sa mga tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol na bantayan ng komunidad para mapanatilang peace and order hanggang sa mapanumbalik ang normal na sitwasyon. Sinabi ni General Nartatis na aktibong makikilahok ang puwersa ng pambansang pulisya sa operasyon ng pagtugon at rehabilitasyon ng mga napinsalang lugar, partikular sa lalawigan ng Sarangani. Ayon kay General Nartates, handa ang mga kagamitan ng PNP sa disaster response para magamit katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa rehabilitasyon ng mga lugar na napinsala ng kalamidad. Inihayag ni General Nartates na tumutulong na ang mga police personnel sa ginagawang relief operations para maihatid ang kinakailangang tulong ng mga residenteng apektado ng malakas na paglindol sa Mindanao. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. 2 araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, nananatiling isolated sa iba pang lugar ang 16 na barangay sa bayan kaya ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Para sa mga otoridad, pahirapan ang paghatid ng tulong at supply ng mga relief team sa ilang komunidad dahil sa matinding pinsalang dinulot ng lindol sa mga kalsada at sa mga tulay. Ilang daanan ang bumuho, natabunan ng landslide, di kaya nagkaroon ng malalim na bitak na nagdulot ang panganib sa mga sasakyan. At upang maabot ito mga komunidad na ito, nagkadapan ng mga bangka ang lokal na pamahalaan at humiling ng tulong sa militar at sa national government para sa paggamit ng mga helicopter. Ayon sa isang lokal na opisyal, hindi na madaraanan ng mga truck ang ilang barangay kaya kailangan ng air at sea assets para maipagpatuloy ang paghahatid ng tulong. Patuloy naman ang assessment at ang paghahanda na rin ng mga otoridad upang matiyak na makararating ang kinakailangang ayuda sa mga apektado residente.
At kaugnay niyan, personal naman binisita ni Senador Dante Marcoleta ang mga pamilyang apektado ng magnitude 7.8 na lindol dito sa barangay Dadyanga sa South General Santos City. Binisita ng Senador ang evacuation centers niyan kung saan pansamantalang tumutuloy ang daan-daan natin mga kababayan matapos mawasak ang kanilang mga tahanan dahil sa malakas na pagyanig. Sa kanyang pagdalaw, kinumusta ng Senador ang kalagayan ng mga evacuees at nakinig sa kanilang mga hinaing kaugnay sa pagkawala ng kanilang mga bahay, kabuhayan at iba pang pinsalang idinulot ng lindol. At ayon sa otoridad doon, mahigit 500 pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa evacuation centers sa nasabing barangay. Sa iba namang balita, kinumpirma ni Bureau of Jail Management Technology o BJMP spokesperson J. Rex Bustinera baligtas ang mahigit 18,000 persons deprived of liberty o mga PDL at nasa 4,000 na mga jail personnel sa iba't ibang kulungan sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Anya, zero casualties, injuries o security breaches sa mga pasilidad na nasa pamamahala ng PJMP sa Region 10, 11, 12, BAM at Karagap. Sa datos ng BJMP, nasa 18,111 ang PDLs habang 4,375 ang jail personnel sa 79 na jail facilities na tinamaan ng malakas na lindol. At sa ngayon, tuloy-tuloy ang operasyon at ligtas din ang mga BJMP facility. Kasunod ng lindol, pinagana naman ito pong Oplan Lindol na earthquake response protocol naman sa lahat ng mga apektadong regional offices. Agad din nagsagawa ang jail wardens ng head count at preliminary structural assessment sa mga kulungan at pasilidad habang ipinakalat ang special tactics and response teams para mabantayan ang perimeter o yung paligid po ng mga pasilidad. Ipinag-utos naman ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagsasagawa ng structural integrity inspection sa mga pampublikong transport terminal sa Mindanao na apektado ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Sarangani noong Lunes ng umaga. Ayon kay LTFRB Chair Vicor Mendoza, bukod ito sa mandatory inspection sa mga opisina ng mga ahensya ng pamahalaan sa Davao Region at Soc-Sargen na labis na apektado ng lindol. Paliwanag ni Chairman Mendoza, nais matiyak ng ahensya ang kaligtasan ng mga pasahero at mga nasa sektor ng pampublikong transportasyon sa gitna ng banta ng aftershock. Inatasan din ng LTFRB ang kanilang mga regional offices na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan doon, LGU, sa Department of Public Works and Highways at mga terminal operator upang masuri ang kondisyon ng mga pasilidad. Tuloy naman ang pagmamonitor ng ahensya at paghahanda ng mga contingency plan sa mga apektadong lugar. Sinimulan na rin ng Department of Labor and Employment o DOLE ito pong profiling sa mga manggagawang na apektuhan po ng malakas na lindol sa ilang lugar sa Mindanao. Ang Local Labor Secretary Francis Tolentino nakikipag-ugnayan ng kanilang regional offices at ang Employees Compensation Commission o yan po yung ECC sa mga naapektong mga manggagawa para sa mabilis na pagbibigay ng tulong sa kanila. At sa umiiraan ng regulasyon ng ECC, nagbibigay ng 30,000 pisong funeral assistance sa pamilya ng mga nasawing manggagawa habang 15,000 piso naman para sa financial assistance sa apektadong empleyado. At kung nawala naman ang kabuhayan, meron din daw tulong panghanap buhay sa ating displaced workers. Yan po yung TUPAD program para sa kanila. Matapos mag-viral sa social media, ito, sumuko na ang driver ng Sports Utility Vehicle o SUV na bumangga sa motorcycle rider ng PNP Highway Patrol Grupo HPG dyan sa SLEX, South Luzon Expressway. At kaugnay niyan, inihahanda na rin po ng otoridad ang pagsasampa ng kaso laban sa driver. Vic Sumintak sa balita.
Voluntaryong sumuko na sa tanggapan ng Philippine National Police Highway Patrol Grupo PNP-HPG sa Campo Crame ang driver ng isang sport utility vehicle o SUV na nakahit and run sa isang motorcycle rider ng PNP-HPG na si Patrolman Jeric Ayaay sa South Luzon Express Mayor Paslex. Sinabi ni Dito tayo sa kabilang balita. Police Brigadier General Mel Batangan na inihahanda na ang kaso. Ito muna tayo sa kabilang balita. Kailangan. This one. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iniilan. Pagkakaisa at pagmamahal sa bayan, sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Pagsasakripisyo ng sariling interes para sa bayan, panawagan ng Pangulo sa mga pinuno ng bansa. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Vice President Sara Duterte wala umanong planong agawin ang posisyon ng pagkapangulo, pagnanakaw sa pera ng bayan, katumbas ng pagnanakaw sa kalayaan at soberanya ng bansa ayon sa pangalawang pangulo. May maasahan po tayong pinakabagong ebidensya sa darating pong linggo. So, maganda nga sa pre-trial submission lang po natin ito makita at ma-disclose. Pero, I think this is almost the same magnitude as the bank accounts. House Prosecution Panel may bagong ebidensyang planong ipresenta laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y hindi deklaradong yaman at ari-arian. Naniniwala po tayo na mas maganda pong ipaglalaban natin at i-enforce yung kasalukuyan nangyayari po sa ating gobyerno na mabigyan na po ng peaceful at maayos na kasagutan sa mga divisions na nangyayari sa ating institusyon at sa pinaglalaban po nating korupsyon sa ating bayan. Iba't ibang grupo nanawagan ng maayos na sagot sa nangyayaring dibisyon ngayon ng mga senador sa Senado. Meron na tayong indication ng pagbaba, kinocompute ng Civil Aeronautics Board every 2 weeks kung ano yung magiging surcharge. So inaasahan natin ang downtrend so far na pagbaba ng jet fuel at karampatang pagbaba rin ng presyo ng airfare. Panunumbalik sa pagbiyahe ng mga turista, inaasahan sa pagbaba ng airfare ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pamasahe sa aeroplano, mas bababa pa ang presyo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Ito ang naging sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagunita sa ika-100 at 28 anibersaryo ng proklamasyon ng kasarilinlan ng Pilipinas. May panawagan din ang Pangulo sa mga namumuno sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Huwag mapagod sa pakikipaglaban at pagmamahal. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino sa ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa kanyang talumpati kanina sa Quirino Grandstand, sinabi ng Pangulo na hindi tayo dapat makalimutan sapat na lingunin ang nakaraan. Kailangang magsilbing pundasyon ang mga aral na ito sa kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Hinimok ng Pangulo ang publiko na huwag maging mapagsamantala at piliin palagi ang interes ng bayan.
Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. At kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. May panawagan rin si PBBM sa mga pinuno ng bansa. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay ng mga pinuno ay yaong nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Bago ang kanyang talumpati, pinangunahan ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa at kanilang mga anak ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Kasunod nito ang pag-aalay ng bulaklak ng Pangulo sa bantayog ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa Luneta Park. Sinaksihan rin ng First Family at mga opisyal ng gobyerno ang Independence Day Parade sa Quirino Grandstand. Tampok rito ang presentasyon ng iba't ibang grupo na ipinapakita ang maraming mukha ng kalayaang patuloy na minimithi ng bansa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala si Chief Justice Alexander Hesmundo na malaki ang papel ng mamamayan sa pagtataguyod ng kalayaan ng publiko mula sa korupsyon at pandarambong. Ayon sa punong maestrado, malaking tubuo ng lahat ng mamamayang Pilipino sa tawag na ito. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa mga nakaraang taon, ang panganganiwang kong palaala sa okasyon ito, ang kalayaan ay isang bagay na may buhay. Binigyang diin ni Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo sa ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw ang pagpuksa sa korupsyon at pandarambong. Ito anya ay isang mahalagang bahagi ng pagkamit ng ganap na kalayaan. Korupsyon mula sa mga makasarili at nasa kapangyarihan. Sa kanyang talumpati sa Pamintuan Mansion sa Angeles, Pampanga, ipinahayag ni Hesmundo na ang kalayaan ay isang bagay na may buhay na dapat patuloy na ipinaglalaban sa kasalukuyang panahon. Hindi sapat na malaya ang bansa mula sa mga dayuhang mananakop. Kinakailangan din itong malaya mula sa korupsyon at pandarambong. Hinimok ng punong maestrado ang sambayanan na magtaguyod ang isang bansang malaya rin sa gutom, kahirapan, pang-aapi at kawalan ng katarungan. Tinatawag tayong magtaguyod ng bansang malaya, hindi lang sa mananakop, kundi sa gutom, sa kahirapan, sa pangamba sa pang-aapi, sa korupsyon at pandarambong, sa pagmakasarili at kapabayaan, lalo ng mga nasa kapangyarihan sa kawalan ng katarungan. Tungkulin natin sumagot sa tawag na ito dahil kaakibat ng mga karapatan at kalayang tinatamasa natin ngayon ang ating pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Anya ang pagtatrabaho para sa katarungan ay tungkulin ng bawat Pilipino at hindi ng mga nasa korte lamang. Iginit niya ang prinsipyo na ang bayang tunay na malaya ay makatarungan. Inanunsyo din ng punong maestrado na ito na ang muling pagkakataong nakiisa siya sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bilang pinuno ng Hudikatura dahil nakatakda na siyang magretiro sa darating na Disyembre. Pero para sa akin, hindi rin pangkaraniwan ang pagdiriwang na ito. Marahil o alam na ninyo, pero ito na ang huling pagkakataon kong nakiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bilang punong maestrado. Sa Nobyembre, ako ay magre-retiro na. Bilang pangwakas ng kanyang mensahe, iniwan niya ang hamon sa mamamayan
na pagnilayan kung paano pangangalagaan at pagyayabungin ang kalayaang tinatamasa ng bansa. Para saan ang ating kalayaan? Paano natin ito pangangalagaan, pagyayabungin at ibabahagi sa mas nakararami? Sa ganang aking isang malinaw na landas tungo dito ang pagtatrabaho para sa katarungan. At gusto kong linawin na trabaho ito hindi lamang ng mga maestrado, huwes at abogado. Trabaho ito ng bawat Pilipino, lalo na sa pakikitungo natin sa isa't isa, sa pakikinabang natin sa lipunan, sa ating pagiging mamamayan. Dantiamento UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangangalagahan. Pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang na araw ng kasarinlan sa Rizal Park sa Davao City kaninang umaga. Sa pagtitipon, nagbigay ng pahayag ang pangalawang Pangulo kaugnay ng ilang issue sa bansa sa kasalukuyan. Ito ang balita ni Jed Naresina. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Walang plano si Vice President Sara Duterte na pangunahan ang anumang kilos protesta para patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Independence Day celebration sa Davao City na pinangunahan ng pangalawang Pangulo. Sinabi nito na sa halip na basta na lang agawin ang pwesto, mas nanaisin niya na unti-unting masaksihan ng publiko ang totoong pagkatao nito. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Ladies and gentlemen, you've all been deceived. Stop using toxic Teflon-coated pans. Introducing the hand... Hindi rin Hello. Comment muna tayo doon mga kapolitika sa sinabi ni BP Sara. No? Ako. Well, ang ano kasi dyan, pag hinayaan ni BP Sara, syempre walang opposition, di magtutuloy-tuloy. So, meron siyang point. Kasi nga, kung yun yung gusto niya, di ba? Kasi may nananawagan ng mga leader, di ba, na pag-isahin daw sila. Well, ako, merong point yung mga nanawagan na leader. Pero may point din naman si BP Sara. Pero kung sa anong matimbang, ngayon ko lang na-realize, nung narinig ko ngayon ito kay BP Sara, na, well, okay lang din pala yung ganon. Ang ano lang dito, disadvantage. Siyempre, yung bawat takbang may mga advantage, may disadvantage. Yun na nga, yung advantage, sabi niya, kasi kung lulugar tayo sa posisyon ni BP Sara, kasi statement naman niya ito, hindi ko sinasabi na kumakampi tayo kay BP Sara. Pero kung lulugar tayo sa posisyon niya, sinasabi niya na mai-expose naman daw yan sa pagdaan ng mga panahon, ay kita ng mga Pilipino kung gaano yung tunay na BBM, no? So sa posisyon ni Sara, no? Yung disadvantage nga lang, kung talagang totoong ganun nga yung ating Pangulo, si President Bongbong Marcos, lalo tayong maghihirap. So, yung challenge dyan, ito ang kagandahan, may challenge dyan. Pag nakita ito ni President Bongbong Marcos, baka isipin niya na, nako, pagandahin natin ang buhay ng mga Pilipino, ha? Baka magkatotoo yung sinasabi ni BP Sara. So, baka lumabas akong halimaw niya ng politika, ha? Kaya yun, baka naman yung challenge na ito ni VP Sara ay maging daan para, di ba, sa mga susunod na araw, baka sabihin ni President Bongbong Marcos na abay, itaas na natin yung sahod ng mga manggagawa sa government, gawin na nating 100,000. Nako, mga kapolitika. Diba? Kasi lumalaganap yung inflation para may purchasing power yung mga Pilipino. So, sasapatan yung pagtaas ng presyo. Uunlad ang bansa kasi magkakaroon ng tinatawag na paglaro sa ekonomiya. Kasi iikot na yung pera. So, sisigla yung economy. So, trading will be at least be boosted because of this purchasing power.
So, maaaring tumaas pa ng bahagya yung mga pangunahing bilihin dahil sa sabihin natin 100,000 na, naku mga politika. Yung mga ano lang yon. Kasi 'di ba, yung mga issue ngayon na malaki yung walang pera ay trillion daw, 1.7 trillion according to attorney isang DBS lawyer din, yung dating diyan sa Malacanang, kaalyado niya na nag-resign, sino bang abogado ito? Ito, tingnan niyo, pakita ko sa inyo. Sino ba ito? Yan, si attorney, sino ba ito? Nakalimutan kong pangalan, ako mga kapatid. Pag-comment ang pangalan ni attorney. Matalinong abogado ito eh. Pero nakalimutan ko na yung pangalan ha, mga kapolitika. So, yun. Papalik tayo sa... So... Wala pala. Ang dami nating issue. Kasi sinisipon din ako eh. Ba? Episode 1 ito pero talaga itong maganda sa channel natin, di ba? Hindi AI, no? Ano talaga, basta, ako. So yan, yung pagtaas ng presyo, okay lang. Kung mataas naman yung sahod, dapat balanse. Diba? Kaysa naman sa ilan lang yung nakikinabang sa pera ng taong bayan. Kasi yun yung sinasabi nila eh. May allegation sila ng nakawan. Balik muna tayo mga politika sa balita. Inayunan ni VP Duterte ang umano'y panawagan ng ilang retiradong military officials at iba't ibang grupo na pamunuan niya ang isang people power. Giit ng pangalawang Pangulo bilang constitutional successor, mandato niyang protektahan at ipagtanggol ang saligang batas. Dahil dito, hindi umano siya gagamit ng mga illegal o extra-constitutional na paraan para lamang makuha ang kapangyarihan. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line, ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra-constitutional means, no? To overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yun. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas ngayong araw, nag-iwan ng mabigat na mensahe ang pangalawang Pangulo hinggil sa tunay na kahulugan ng kalayaan. Binigyang din niya na unti-unting nawawala ang kalayaan at dignidad ng mga Pilipino kapag ang mga opisyal ng gobyerno ay kumikilos na parang sindikato na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala. Mga politika ha? Actually, itong sinasabi ni BP Sara na parang sindikato yung government, may malaking impact yan sa ating mamamayan. Kasi mataas na posisyon yung vice presidente, di ba? Sabi nga, spare tire. Pag mawala yung Pangulo, siya yung papalit. Constitutional successor, sabi naman ng mga taga-suporta niya, no? Yung mga nanawagan kasi na, di ba, na dapat pag-isahin mo kami kasi constitutional successor ka daw. Well, hindi natin sinasabi na mayroon tayong sindikatong gobyerno. Hindi po ganun, ha? Baka isipin ng iba. Pero, ang nagsasalita po dito ay Vice President. So, at least there is a possibility. Kasi ito ay parang pagpaparatang na rin. Sabi ng mga DDS, obvious naman, ganito, ganyan, no? But at least, kung may mga kaso na dyan na pinafile, it's a good progress na mga politika. Kasi hindi pwede na, 'di ba, hindi ko sinasabi na hindi ko pinapatungkulan dito si BP Sara.
Pero yung mga statement na ganito, ganyan na hindi pwede na ganito. Well, kung sasabihin mo na ganon, dapat may action ka. So, you should file, no? Pero hindi naman siyan gagawin ni BP Sara din na siyang magpa-file. Kasi siyempre, Vice President siya, no? So, ang alangan naman, di ba? So, maybe from other sector, from other group of individuals, private, sabihin natin, social groups, coming from the people, from the taxpayers themselves. Kasi ang concern dyan ay yung pagnanakaw. So, at least pag sinabi mong ganyan na meron tayong, ano ba sinabi ni BP Sara, yung meron tayong sindikato ng gobyerno, well, it seems that she's referring to the entire general government led by the President. At saka maiintindihan natin yon kasi siyempre ay talagang hindi na sila magkakampi. Ako, mga kapolitika, ha? So, ano pa kahirap ng sitwasyon, pero at least ang bawat isa ay naninindigan. Ang sana naman ay yung mic ko pala. Sana naman ay yun lang. Siguro kung ang stand natin nasa gitna, ang gusto lang natin kahit sino pang presidente, basta hindi linuloko yung mga Pilipino, mataas yung pasahod, para naman mag-enjoy din yung mga Pilipino, yung mga benepisyo ng mga senior citizens sa huling mga oras at mga taon nila sa mundong ito ay magtamo din sila ng kalinga ng pamahalaan. Kasi ang kapangyarihan naman in a Christian view ay galing naman yan sa ating may kapal. So, if the administration running the government or these runners of the government will be used as o papagamit sila para maging instrumento sa pagpapagaan ng buhay ng mga constituencies ng mga Pilipino, at least, di ba, punta kayo sa, di ba, sabi ng iba, yung mga, pag government, pupunta sa impyerno, pero at least kung gagawin nyo yung tama, pupunta kayo sa langit, ha, mga kapolitika, ha? Bye. Hindi natin sinasabi na mali yung sinasabi ni BP Sara. Hindi natin sinasabi na tama yung sinasabi ni BP Sara. Mahirap yung tindig na neutral. Pero ang sinasabi natin, kung sino yung papabor sa ating mga Pilipino, titingnan natin yan. Kasi hindi imposible na meron tayong ganitong uri ng gobyerno according to BP Sara. Kasi hindi naman yan magsasalita si BP Sara na wala siyang mga intelligence, di ba? She is the Vice President. Mga politika, mahaba tayo, ha? Balikan natin si Vice President Sara Duterte. Sa mga foreign invaders lamang, hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga, Nako. At least yun, maganda yun na at least tinukoy talaga ni BP Sara. So he mentioned the president. So at least hindi yan yan yung natin. Yan yung sinasabi natin na mayroong direksyon dapat yung yung sinasabi. So at least dito pwede itong sagutin ng Malacanang siyempre si Auntie Claire Castro. Bahala, no? Si Auntie Claire. So ako sabi ng iba daw ay yung mga statement daw ni BP ay ganito. Pero kung kung ang purpose lang yan ay para magpropaganda lang, ito, hindi ko sinasabi na mali si BP Sara, tama siya, wala. Pero kung ang purpose yan ay propaganda lang, makakasira yan kay BP Sara. Pero kung ang sinasabi niya ay para sa paniniwala niya ay talagang mayroong kaganapan ng pagkakaroon ng sindikato, ng pagnanakaw, well,
It is coming from the Vice President. Kaya nga, di ba, sa politika, ngayon, hindi naman siya siguro, ang ginawa ngayon na impeach siya. Pero kung titingnan mo, ako ito facts ito hindi ko kinakampihan si BP Sara. Pero ang mga kaso sa kanya ngayon, yung kanya daw tagong yaman, tapos yung confidential fund. So naliliitan sila sa confidential fund. Kasi syempre yung mga allegation ng kabila, yung mga 18 Marisa na according sa mga di ba, sa iba, sa mga DDE siguro, ay ilang bilyon, tapos yung ina-account ni sino bang attorney ito? Yung kanina, yung pinakita ko sabi niya dyan, 1.7 trillion. So, napakalaki nun compared naman sa ina-allege nila kay BP Sara. And then, yung mga panahon na mayor daw siya, yun, yung mga tagong yaman. Ako, yun yung inaano nila sa impeachment. Para sa akin, ito tinatanong ko, anong koneksyon ng tagong yaman na yun na hindi pa siya vice president? Ako, mga politika, Nako. Ay. Kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pinoy. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore nang isa-isang ng Pangulo ang mga opisyal na presente sa Independence Day celebration kanina sa lungsod ng Maynila. Mani naman ito ng palakpakan at bagyang hiyawan sa mga dumalo sa okasyon. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, Si Senator Gatchalian ang nagsilbing kinatawan ng Senado sa 120th anniversary na Independence Day habang hindi naman nakita ang presensya ni Senator Alan. Lako. Comment tayo doon na magandang yun. yung sinasabi dyan ni President Marcos ay binati lamang niya. Hindi niya binati si Senate President Alan kasi hindi naman dumalo. Ikaw talaga Senate President. Dapat dumalo ka para binati ka rin. Ano kaya yung doon nangyari kung nandun si Senate President Alan Peter? At least the President he showed some respect. Hindi niya naman sinabi na Senate President si pro temp Senate President Gatchalian. Sinabi niya, Senate President pro tempore. Diba? At least yun, tama yun. Ako, mga kapatid. Peter Cayetano. Nagtito ng iba't ibang grupo sa labas ng Senado kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng araw ng kasarilan ngayong araw. Ayon sa kanila, wala pang tiyak na araw kung hanggang kailan sila mananatili doon. Ito ang balita ni Jed Meresina. Naniniwala po tayo na mas maganda pong ipaglalaban natin at idiin po natin yung kasalukuyang nangyayari po sa ating gobyerno na mabigyan na po ng peaceful at maayos na kasagutan sa mga divisions na nangyayari sa ating institusyon at sa pinaglalaban po nating korupsyon sa ating bayan. Isang buwan nang nagpapabalik-balik sa labas ng Senado ang grupo ni Leonin mula nang magpakita si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 11. Araw-araw silang nagtitipon, dala ang mga panawagang may kaugnayan sa kasalukuyang issue na kinahaharap ng bansa.
Isa na rito ang nagpapatuloy na gulo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon sa grupo ng Duterte Rider supporters, mariin nilang kinokondina ang ginagawang pagtrato sa senador. Kaya't noong araw na hinabol umano si Senator De La Rosa ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI, agad silang nagsagawa ng pagkilos. The attempting arrest of Senator Bato is illegal and not under the constitution judiciary system po natin ng ating lokal. Kaya po kami bilang representante ng DRS, naniniwala po kami na ang hakbangin na yon ay illegal. Ang hakbangin na yon is not associated with our local judiciary system. And we do believe that what is illegal, and we do stand by the constitutions to also protect our very own Senator Bato, kasi ang proteksyon ni Senator Bato is proteksyon ng kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Ayon kay Onin, hindi sila aalis o titigil sa pagsasagawa ng programa araw-araw hanggat hindi natatapos ang problema ng bansa. Kaya na lamang ng iringan ng dalawang grupo ng mga senador, maging ang malawakang issue ng korupsyon. Well, hanggat nangangailangan yung ating sambayan ng Pilipino, kasi we do not represent only our group, we represent to the entire community or the entire Filipino citizen na nananawagan para sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa, lalong-lalo na sa ating ekonomiya. So kami lamang po ay naririto, kami lamang po ay nagre-representa sa kabuuang mga kababayan natin na hindi naman sila nakakadalo dito because of their respective works. Posible rin aniyang manatili na sila rito hanggang magsimula ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte bilang pagpapakita na rin ng suporta aniya sa pangalawang Pangulo. Dahil sa araw-araw na programa ng iba't ibang grupo sa labas ng Senado, hindi nawawala ang mga nagbabantay na mga tauhan ng Philippine National Police. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Abirin, malaya namang nakakapagpahayag ng saloobin ang mga magkikilos protesta sa lugar sa kabila ng kawalan ng permit ng mga ito. As far as permit is concerned, wala po kaming na-monitor na nag-apply ng permit. But just the same, bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na of course sa malayang pagtitipon, and we will always observe maximum tolerance. Pababayaan natin sila. As long as wala naman silang nilalabag na batas, then let them express their what they want to happen. Ayon sa NCRPO, mahigit 1,000 pulis ang ipinakalat sa paligid ng Senado upang tiyakin ang seguridad sa naturang institusyon. Bukod dito, nakataas na rin ang full alert status ng kapulisan simula ngayong araw hanggang bukas, depende sa magiging takbo ng sitwasyon sa lugar. Samantalang nagpaabot naman ng garantiya ang mga grupong nagpoprotesta sa labas ng Senado na magiging maayos ang kanilang aktibidad. Giit nila, walang mangyayaring kaguluhan at layon lamang nilang magsagawa ng isang mapayapang pagtitipon at prayer vigil. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing ng Philippine National Police na seryosong banta ang digital vandalism. Kaugnay nito, ipinasusuri na ng PNP ang mga kahinaan o vulnerabilities ng Senate website kasunod ng nangyaring defacing nito kamakailan. Inatasan na ng PNP leadership ang kanilang anti-cybercrime group upang tuntunin ang digital footprint na naiwan ng mga nasa likod ng hacking incident. Bagamat wala naman umanong na kompromisong mahalaga impormasyon, maituturing pa rin serious breach of security ang nangyari. May bagong ebidensya na ilalatag ang House Prosecutors laban kay Vice President Sara Duterte sa nakatakdang impeachment trial laban dito. Kaugnay ito ng mga hindi deklaradong yaman at ari-arian ng pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hey, you sound so confident lately. Did you start coaching or something? Yeah, articulation training. Just 9 minutes a day. May maasahan po tayo na pinakabagong ebidensya sa darating pong linggo. So, maganda nga sa pre-trial submission na lang po natin ito makita at disclose. Pero, I think this is all of almost the same magnitude as the bank accounts.
panibago at mahalagang detalye ang House prosecution sa gagawing pre-trial ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel at Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, may tuturi itong bagong ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Partikular nito sa article of impeachment na may kinalaman sa sinasabing unexplained wealth o hindi maipaliwanag na kayamanan. Sinabi ni Representative Ridon na kabilang ito sa isusumite nilang pre-trial brief sa Lunes, June 15, 2026. Hindi na ipresenta sa anumang pagdinig sa Kamara ang ebidensyang ito kaugnay ng umano'y milyong pisong halaga ng real properties ni VP Duterte. Ayon kay Representative Ridon, nakadeklara ito sa mga tanggapan ng pamahalaan. Pero hindi nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte. Significant siya in terms of the type of property it is. No? So, and yung dami ng pong pag-aari po na pinag-uusapan po natin. So, hindi po ito handful lamang na pag-aari. Kumbaga, hindi ito mabibilang lang sa kamay na pag-aari. So, numerous yung pong pieces of property po na pinag-uusapan po natin na hindi po disclose sa SALN. Ayon sa kongresista, batay sa panuntunan, maaaring mangalap ng ebidensyang may kaugnayan sa impeachable offense na hindi na ipresenta sa ginawang pagdinig ng No, mga kapolitika, konting comment tayo dyan. So, pwede ba kaya yung gano'n na, di ba, start na yung ano nyo, tapos sila nangangalap pa lang ng ebidensya. On the other hand, ako mga kapolitika, mga politika, kaya nga, it's very important na kung may plano ka na magtrabaho bilang public servant or kahit anong trabaho, you should always be honest para walang butas silang masilip. And I don't know the part of BP Sara kasi meron daw silang ebidensya. Ibig sabihin, if mapapatunayan nila na they are undeclared na baka maka-apekto rin yung kahit paano, pero tingnan natin, kasi hindi natin talaga alam yung mangyayari dyan sa impeachment. Kasi maraming maraming legal minds, 'di ba, na magkakasalungat. So kanya-kanya kanya-kanyang mga propaganda, kanya-kanyang mga bato ng kanilang mga legal issues, depensa ng kanilang legal issues. Aba, nako. House Justice Committee. Ngunit nakadepende pa rin sa impeachment court kung pahihintulutan itong maipresenta o hindi sa paglilitis. If it is going to serve the main basis for the articles of impeachment and what we seek to prove, pwede pa rin naman po yan. In fact, yan yung sinasabi natin kasi nagpasa na sila ng articles of impeachment. So, paano mo isisingit ngayon mga ngarap ka pa lang ng ebidensya? Ibig sabihin, hindi pa mabigat yung hindi tayo kumikiling kay BP Sara, pero for all sake naman, for fairness sake naman, bakit naman ganyan, no? So tayo ay dito parang parang gusto nating ipahayag na paano yung fairness doon? Nasaan? Ako, mga kapatid, kaya minsan yung mga DDS na high blood, mga kapolitika. Nagpasa ka na pala ng articles of impeachment, tapos dadagdagan mo pa. Paano yun? Pwede ba yun? Sa mga korte, wala namang ganun. Yung pagtanggap mo ng yung sa preliminaries, di ba? Kung ano yung ebidensyang iprenisenta mo doon, bawal mo dagdagan during the hearing. Pag nag-conduct na ng hearing, nanumpa na yung mga senator judge. Tapos may hahabol ka. Hindi pwedeng ganun. That is a regular act. It is not acceptable in any court of law. I don't know kung sa ibang bansa ganun. Mga politika. Hindi natin alam. Pero dito sa Pilipinas, since dito tayo, Pilipino tayo, dito tayo nagkakaso, dapat sundin. Diba? So,
Kaya siguro yung mga iba ganon, bending the law. We are government of laws and not of men. So tayo ay gobyerno ng batas, hindi gobyerno ng tao na kung ano lang yung gustuhin ng mga ilan. Okay, baliin natin yung batas, we should bend the law para may pakita na may kasalanan si ganito. You yourselves are exposing your ignorance of the law. And ignorance of the law excuses no one according to diba? These are legal maxims. Part yan ng batas. Nako, mga kapolitika. Hindi natin sinasabi na ganito, ganyan. Ang sinasabi natin, we should be fair. Hindi natin sinasabi na mali si Congressman Terry Redon, tama siya. Ang sinasabi natin, for the sake of fairness, nako, mga politika, ha? Kahit po, even beyond the pre-trial proceedings, pagka relevante is something that is accepted by the Senate Impeachment Court, pwede rin. Meron bang ganon? No. Attorney ba ito? Si Congressman Terry Redon, hindi natin alam. No? Please, comment in the comment section kung lawyer ito si Attorney Terry Redon. Kasi pag relevant daw, pwede. Wala na, pag na-finalize na yun. Bakit man? Yun yung ano natin. Pero baka may update na, no? Baka pwede. Hindi natin mga politika. Pa rin po natin gawin po ito. Samantala, isinasapinal na ang pre-trial brief na kailangang ihain ng House Prosecution Panel sa Lunes, June 15. Aasahan din ang pagsumite ng entry of appearance ng private prosecutor sa Senate Impeachment Court bago naman ang pre-trial conference sa June 18. Kabilang narito ang batikang abogada na si Lorna Capunan. Kami po ay under the control and supervision of the public prosecutors. So kung ano ang gustong pagawa sa amin, if they want to personally handle the pre-trial, it is their discretion and decision po. If they want to handle the mechanical, technical procedure of marking and submarking exhibits, the decision na rin yan ng public prosecutors. 10 private prosecutors ang kasama sa unang batch ng mga abogadong isinapublikong tumutulong sa House Prosecution Panel para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nababahala si Attorney Levito Baligod at ang kanyang mga kliyente sa mga reklamong inihain laban sa kanya ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Kaugnay nito, isiniwalat ng isa sa mga umanay security aid ni Zaldico ang personal nitong karanasan sa paghahatid ng pera para sa isang mambabatas. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. The right to file complaints against us, and it is also our right to respond to those complaints. And okay lang yan, normal. Kampante pa rin si Atty. Levy Baligod at 18 nagpapakilalang dating security aid at bagman ng Zaldico sa kabila ng kaliwatan ng reklamong kinakaharap ngayon. Kamakailan sunod-sunod ang mga mambabatas na nagsampa ng mga reklamo laban sa mga ito. Cyber libel at perjury complaints ang hinihain ng ilang kongresista, kabilang si Lano del Sur Representative Sia Alonto Adyong. Ito yung sinasabi nila na you should not be onion skin daw. Nung nadawit yung pangalan mo doon sa investigation, ay nagsampa ka ng kaso. Pero sa kabilang banda, di ba? Kailangan dalawa Diba? So, pag hindi kami nagsampa ng kaso, ibig sabihin, pinababayaan namin. Ibig sabihin, totoo. Silent means yes, manahimik na kami. Well, hindi siguro. Sa ibang pananaw din, pag in-ignore mo, ibig sabihin, hindi totoo. Pero syempre, ito Senate ito. Kaya, magulo. Sige, balik tayo sa balita. Manila 6th District Representative Benny Abante Jr., Iloilo 1st District Representative Janet Garin at Iloilo City Representative Julian Baronda. Si Representative Janet Garin, yan yung laging sinasabihan yata ni
excommunicated or ano ba tawag sa former Representative Kiko Warsaga na dingbak siya queen daw si. Ako, nagtanong lang tayo ha, mga politika. So, hindi natin alam kung dingbak siya. Bakit siya dingbak siya? Hindi natin alam. Bakit? Ano man? Ako, mga politika. Comment nyo na lang kung totoo yun o hindi. Kasi, siyempre, ito ay nagsampa na nga ng kaso sila ng cyber libel. Ibig sabihin, tinututulan nila. Mariing tinututulan. Ako. Laban kay Baligod at sa grupo ng mga umano'y bagman kasama ang mga kongresista sa mahabang listahan ng mga mambabatas na umano'y hinatira ng malalaking maleta na hinihinalang may lamang mga pera. Ayon kay Atty. Levy Baligod, hindi sila nababahala dahil karapatan ng mga ito na maghain ng reklamo. Ngunit karapatan rin anya nila na sagutin ang mga ito. You're not concerned na apat na independent file sa inyo, no? Hindi lang apat parang walo na. Noong mga nakaraang buwan, naghain din ng mga katulad na complaints si Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at iba pang personalidad na sina former Senator Antonio Trillanes IV at Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapan Jr. Samantala, in-interview naman kahapon ng Office of the Ombudsman si Johnny Buduan, isa sa 18 para sa kanilang nagpapatuloy na fact-finding investigation. Hello. Ano kayang mangyayari bawat na-mention doon sa 18 bodyguards or 18 Marines? Lahat magkaso? No? So, big sabihin, they are affected, ha? Mga politika, hindi natin sinasabi na yung isinasangkot ng 18 bodyguards or 18 Marines or 18 former soldiers ay totoo na nga. It has to be validated first. Kaya nga dito nag-uumpisa yung investigation. The only problem is that pinipigilan niya ito ng Gatchalian faction. No? So, lumalabas tuloy na may kinalaman sila dito kasi inaalid sa kanila. Ang sabi ng ibang dito ako wala akong sinasabing totoo yon or kinakampihan. Pero ang sabi ng ibang nag-a-analyze dito sa mga pangyayari, ibang mga lawyers, DDS lawyers or kahit na nasa kabilang lawyer sa admin na side, sa Liberal Party na side na lawyer, may mga nagsasabi na why not confront, di ba? Doon sa mismong na yon, hearing sa Blue Ribbon ni Cayetano faction, abay, doon mo sagutin, i-confront mo yung 18 Marines. Diba? So, kung mahina talaga yung ebidensya nila, pwede mo naman doon tanong-tanongin ako. So, kung sisiraan mo lang, it is not directly showing na ganito yung pagkaseryoso mo sa paglilinis ng pangalan mo. Kasi you have all the means, nandyan kayo, senador kayo, inaakusahan kayo dyan, di kayo mismo yung humarap dyan mismo sa bahay nyo, sa House of Senate. Pumupunta yan dyan Pero kung gano'n, naka-lockdown, kasi yung allegation, mayroon daw threat yung 18 bodyguard, no? They are calling them 18. Hindi ako pumapanig dito sa mga Marines, pero ang taong bayan kasi, gusto nilang malaman yung katotohanan. Pag di natin binigyan sila ng chance na magsalita, tanungin, baso chance na rin ito ng mga, katulad ni, pumunta dyan si Alvarez, kaya lang, wala na, huli na. Nako, mga politika, nag-uwi na. So, pumunta kayo dyan, pagtatanungin nyo yung mga na yan. Kaya lang, sabi nila, hindi natin alam, no? Kasi gusto rin yata daw ipahuli. Ano kaya yung, iko-contempt. Ano naman kaya ang kasalanan? Bakit naman ikaw? Nag-istigo na nga Diba? Inano na nga yun yung dyan siguro, yun yung mahirap sa natin. Yung hustisya ba para lang sa mga nasa may posisyon? Wala na bang hustisya yung mga mamamayang Pilipino? Parang ganun yung dyan Ibig sabihin tayo dito nasa gitna tayo, pero hindi natin maiwasan na pumuna kapag pinipigilan na yung ganyan. Diba? Mas maganda mag-present din sila ng kanilang sariling mga bodyguards. Nako, kung sino naman yung kanilang, sino naman kaya ang kanilang sasabihan na may natira ng pera. Ito kasi, ang allegation, natira ng pera Napakasagrado ng pera na yan. Kasi yan tax yan
It is the lifeblood of the nation. Pinaghirapan niya ng mga Pilipino. So yung mga Pilipino, may karapatan naman kahit paano na mag-demand na imbestigahan nyo naman yan. Ako, mga kapolitika, parang nagiging seryoso tayo dito sa headline politikahan news. Pero, wala nga tayong kinakampihan dyan. In fact, sa tingin ko, pwedeng may mga pagkukulang din sila or baka din yun nila talaga naalala or baka mayroon din silang idinagdag. Hindi natin alam. So there is an investigation to be made. Diba? According kasi dito sa sa Gatchalian faction, parang sa sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, nagmi-meeting, or si Senator Raffy Tulfo bang may sabi na nagmi-meeting daw itong mga Marines na ito para i-choreograph daw yung sasabihin. It's very natural na pag-aralan nila yung sasabihin nila. It doesn't follow na mali yung sinasabi nila. Siyempre, i-organize mo yan. Kasi nga, matagal lang nangyari. So, para di mo makalimutan, you should put that into writing and then as part now of your reference. So that pag natatandaan mo pa, at least parang may strong claim ka kasi nagmamatch yung sinumpang salaysay mo, your affidavit, and then what you were telling to the public. Parang, mga kapatid, bakit kaya kaharangin mo? Kaya nga naging obvious dyan yung siniduribo ni Senator Ping Lacson, Hindi natin sinasabi na may tinatago, pero bakit naman ilang buwan, siyam na buwan daw, sabi ng iba. So, kung nangyayari tuloy, parang nagiging halata na parang nagiging Senetflix. Kasi nga, yun yung dyan, yun yung nagiging issue. According to Senator Marcoleta, we are not, of course, leaning to Senator Marcoleta. Pero according sa kanila, sa version at sa sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya ito nangyayari ng lahat ng yan sa Senado. Hindi daw dahil sa impeachment, hindi daw dahil sa kundi dyan daw sa investigation sa Blue Ribbon na pinipigilan. Gaano ba yung totoo, mga kapolitika? Pero gusto natin magtanong kasi nasa interes yan ng taong bayan, linakaw yan na pondo. At saka kinukonfirm naman yan ng iba't ibang sangay ng ahensya na mayroong linakaw, di ba? So, bakit hindi natin palabasin yan at imbestigahan? Mga politika, bakit? Tanong tayo mga politika, baka naman sabihin ng iba na ipabro kaya yata, hindi. Kaya nga gusto nating malaman, imbestigahan natin, huwag natin pigilan, mga politika, At dahil dyan, Sa flood control scandal, dito isinalaysay ni Buduan ang kanyang karanasan kung saan nanggaling ang mga pera at kung paano inimpake at inihatid ang mga maleta sa isang kongresistang hindi nito pinangalanan. May OPM, may 50M. Isang beses lang? Isang deliver lang? Yes po. Hindi ba in-deliver na amount? Ilang maleta na? Ilang large maleta, sir? Hindi ko maalala mo kung ilang maleta, basta 20 patas na nag-deliver namin. Sa isang delivery na? Yes po. Kailan nangyari na? Sa noong oras November 21, 2023. Ayon kay Atty. Baligod, nag-focus muna sa isang mambabatas ang unang pagsalak sa question and answer process. Ngunit inaasahang higit 200 pangalan pa ng mga kongresista ang manadawig dito. Kaya rin umano nilang magpresenta ng mga ebidensya, kabilang ang mga litrato kung hihingin ng ombudsman. Tingnan nyo, kita nyo. Itong mga tao, hindi ito magsasalita na kulang-kulang sa ebidensya. Nakataya dyan yung reputasyon nila Yung abogado nila, nakataya yung buhay niyan, di ba? Kaya nga, yung abogado, yung isang paa niya, nakahakbang na sa hukay kasi katulad ng ganyan, So, ang lang dito, advantage lang na exposed sila sa public, hindi na sila basta-basta magagalaw. Kasi nga, pag may umari dyan, ibig sabihin guilty nga kasi pinatumba mo. Diba? Parang ganun yung lalabas dyan. Pero regardless, pag pinatay mo, meron din naman abogado na tatayo. Madami namang lawyers na willing sa mga ganyang kaso. Kaya ngayon, mga kapolitika, yung sinasabi na Atty. Balikod. So,
Bakit hindi natin hayaan na pasinungalingan siya o imbestigahan siya para malaman natin kung nagsisinungaling siya o nagsasabi siya ng totoo? Diba? Ganun lang yung kasimple mga kapolitika. Pero hindi natin pinapanigan yung 18 Marines. Ang gusto natin dito malaman yung katotohanan. We should be direct, we should be confrontational. Pag nakasalalay na yung yung karapatan ng mga Pilipino, especially yung mga nawalang pera na pinaghirapan ng bawat Pilipino yan. Mga kapolitika, napakahirap ng sitwasyon ng mga Pilipino ngayon. Sana naman matapos na yung issue na to, mapanagot na kung sino ang dapat managot. Mga kapolitika. Bye. Upang lalong mapatibay ang mga aligasyon at tuluyang makapagsampa ng mga kaso sa hukuman laban sa malalaking pangalan sa politika. Kasi imposible naman na mag-deliver ka ng 3 to 4 times sa isang lugar involving more than at least 20 maletas every occasion na hindi pera ang laman. Ano yung dokumento? Damit? O maleta lang? Tapos may security escort pa yung maleta? Una nang sinabi ng Ombudsman na kinakailangan ng individual affidavits o kani-kaniyang sinumpaang salaysay mula sa mga ito. Ito'y upang malaman ang kanilang mga personal na karanasan at masuri kung nagtutugma-tugma ang mga aligasyon upang magamit sa mga isinasagawang investigasyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangahalagahan. If that is verified, yung sinumpang salaysay na isa-isa, that is actually healthy. Healthy yan. Malusog yan na pagbibigay daan sa mga impormasyon sa gagawing kaso dyan sa Ombudsman. Kasi walang irregularity pag na-establish mo na may mga sinumpaang salaysay kayo isa-isa. So, makikita doon kung nagtutugma. Kung nagtutugma nga, ibig sabihin, makatotohanan. Ako, pag hindi naman nagtutugma, there are irregularities, baka may nagsisinungaling or nakalimutan. Ako, kaya ganoon. Maganda yung balita if that is verified na dapat isa-isa may sinumpaang salaysay. Kinontra ni Senator Rodante Marcoleta ang reklamong plunder at indirect bribery na isinampalaban sa kanya kaugnay ng natanggap niya 75 million pesos na campaign donations noong 2025 elections. Sa kanyang counter-affidavit na isinumite sa Office of the Ombudsman, iginit ni Marcoleta na walang batayan ng reklamong plunder dahil ang mga perang tinutukoy sa complaint ay mula sa mga pribadong donor at hindi sa pondo ng gobyerno. Ayon pa sa senador, walang ebidensyang may nailihis na pampublikong pondo para sa kanyang personal na pakinabang. Kaya't hindi maaari ituring na ill-gotten wealth ang mga natanggap na donasyon. Itinanggi rin niya ang aligasyon ng indirect bribery dahil wala umanong ebidensyang may kapalit na pabor, boto o anumang aksyon ang kanyang natanggap na pera. Sinampahan ng kasong kriminal ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa dating Badban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng hindi pagbabayad ng buwis ni Guo na tinatayang aabot sa mahigit 1 bilyong piso. Lumabas sa investigasyon na nabigo si Guo na magsumite ng taunang income tax returns mula 2019 hanggang 2023 sa kabila ng mga nakatala sa kanyang malalaking gastusin, ari-arian at mga financial transactions. Si Guo ay nahalal na alkalde ng Badban Tarlac at kalaunan ay na-dismiss dahil napatunayang isa siyang Chinese national na nang-espiya sa Pilipinas. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na may pagkukulang ang paaralan na Rene Baterbonia at Divine Adili sa hindi agad pagpaparating at pagpapaintindi sa kanilang mga pamilya sa nangyari sa dalawang student athlete. Samantala, paliwanag naman ng universidad, sila mismo ang humiling kay Coach Thomas Anthony Tabalve na wag munang magbigay ng public statement habang nagsasagwa pa ng investigasyon sa insidente. Ito ang balita ni Benedict Samson. Unang-una, nakakalungkot na gano'n yung nangyari sa isang estudyante at sa isang promising na athlete natin sa bansa. At
pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari. Hindi lang kay Rene, no? Din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Nakukulangan si Vice President Sara Duterte sa ginawang aksyon ng Ateneo de Manila University kaugnay ng pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Itong June 8, nalunod ang dalawang basketball player habang nagsasagawa ng team building activity sa isang beach resort sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay BP Sara, dapat sa ganitong sitwasyon, kagad na naipaalam at naipaliwanag ng Ateneo de Manila University sa pamilya ang mga naging pangyayari sa pagkamatay ng dalawang atleta. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school. So, pakiramdam ko ay malaki ang pagkukulang ng paaralan sa pagbigay suporta sa pamilya. Lalong-lalo na hindi ito ordinaryong pangyayari. No? Ito ay pagkamatay ng isang estudyante. Para kay BP Sara, nararapat lang anya na aksyonan sa pamamagitan ng legal na pamamaraan ang naturang pangyayari upang mabigyan na rin ng hustisya ang mga naulilang pamilya. As a lawyer, actionable yung nangyari para sa akin. Kasi alam mo, yung mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Iniisip pa nila yung grief na pinagdadaanan nila, yung araw-araw magigising ka na wala na yung anak mo. So ayaw ko gatungan, pero dapat sila pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay umupo sila at mag-isip kung ano yung dapat na gawin nila para magbigyan ng hustisya yung kanilang anak. Gawin nila, ibig ko sabihin, gawin nila legally at magkonsulta ng abogado. Samantala, sa isang pahayag ng Ateneo de Manila University, nakasaad na hiniling nila kay Ateneo Blue Eagles basketball team coach Thomas Anthony Tabaldwin na sa ngayon ay iwasan nito ang magbigay ng public statement habang nagpapatuloy ang proseso at investigasyon sa insidente. Sa kabila naman ng insidente, At yun na nga mga kapolitika. So dito muna natin tatapusin ang ating headline Politikahan News. Marami pa kayong nakuhang balita mga kapolitika. So hanggang sa susunod, abangan nyo ang ating susunod na video. At paalam muna.